So guys, papahangin tayo. Usually na pahangin ko is 34 kasi laging nababawasan kapag after kong maglalamog. Sarap talaga naman dito sa may expressway. Dire-diretso. Sana dire-diretso hanggang dulo. So guys, awit naman kay drop-off. Tinatawagan ko hindi nasagot. Tapos parang pinababaan ako. Nakaroon tayo ng problema dito pagdating natin doon. So yun guys, time check is 11:17. Nandito na tayo sa booking na to. So pick upin natin according kay Booker ay pagkain lang daw saka konting gamit. So let's go! Good morning po ma'am. Pasok na po ako. Chihuahua. Chihuahua din. Chihuahua din po pala aso nyo. Apo, sa loob na po. Wait lang baby, ito sa outside. Dalawa na lang siya. Ano, kailangan po ba prosenta ma'am? Hindi naman po. Okay. Nakabili lang naman. Okay. Pwede pong magkaganon. Yung ipababa niyo po yung isang box. Okay po. Ganta pa? Opo, or soft na. Okay po. Meron pa po? Salamat po mama, salamat po. Time check is 11:23. Natapos na natin tong i-load yung booking na yan. So binigyan tayo ng tip ni ma'am. Pang sarado lang. So 21 pesos. So all goods. So proceed tayo sa next booking natin which is ito. Yan. So according kay Waze is 20 minutes, 6.9 kilometers away from here. Let's go! Ako na po ma'am. Ito lang ako po. Thank you po. Okay po. Sige po. Okay po. Time check is oras na 11:50. Natawasan natin tong i-load, tong booking na to. Then unahin muna natin tong booking na yan. Then after nun, saka tayo dumaretso dito. Kasi ito yung unang madadaanan. So yun, nandito na tayo sa may Kabuyaw pa din. At going tayo dun sa may ating booking. Let's go! So nandito tayo sa expressway. Time check is 12:24. At going tayo dito sa booking na yan. Then according to Waze is 51 minutes, 41 kilometers away from my current location. Is makakarating tayo doon 1:15. So medyo matagal-tagal na biyahe, pero all goods lang kasi skyway naman, dire-diretso. So yan. Update ko lang kayo sa current situation ko. So maganda ang nakuha nating booking. Although medyo malaya yung isa, pero all goods lang din naman kahit papaano. So update ko na lang kayo kung ano oras ako makakarating dito sa ating first booking. At nagpagas na din pala ako kanina kasi nung last vlog natin ay dumaretso na tayo ng bahay. Tulog na agad. Ang sarap ng tulog ko eh. Nag-start akong higay 12. Nagising ako alas 10. 10 oras na tulog mahigit. Sarap. First time eh. Hindi naman. Wala lang. Dito mga nakarang araw kasi hirap akong makatulog eh. Pero this time nakatulog ako ng dire-diretso. So shout out kay Papa God. Maraming salamat. At may lakas tayo ngayon. At then kahit pa paano umabot tayo sa scheduled booking natin. So tapos meron pa tayo nakuwang double booking. So thank you Lord. Then hindi rin naman ganun kabigat. So medyo maaga-aga pa. So sana makauwi din tayo ng maaga. At the same time makakuha din tayo ng booking na maganda-ganda pabalik. So let's go! Nandito na tayo sa may Skyway Toll.
Usually, hindi ako nag-ano dyan sa may kanan. Hindi ako dyan nag-e-exit kasi laging punuan dyan. Kaya dito ako sa kaliwa. So, yun. Share ko lang. Mas napapabilis kasi ako pagka dito. Tingnan nyo. Oh. Diba? Maraming bakante. Especially sa pagkagantong oras. Ang sarap talaga dumaan dito sa may expressway. Dire-diretso. Sana dire-diretso hanggang dulo. So, update ko na lang kayo guys kung anong oras natin ito manodrop. Pero according kay Waze ay 37 minutes. 25 kilometers na lang. Nandun na tayo. Let's go! Ayan po lang. Okay. Okay na kaya. Salamat! Time check is oras na 1:17. Natapos na natin itong drop ng booking na to. Then papunta tayo dito. Tapos according kay Waze is 16 kilometers. So 52 minutes. Ang tagal na. Medyo traffic. So update ko na lang kayo kung ano oras ko makakarating talaga. Kasi maulan eh. Kaya siguro ganito. So yun. Drop na natin to. Let's go! So yun guys. Change of plan. Hindi pala tayo pumunta dito sa isa na to kasi mas may nakuha akong booking. Which is ayan. At mas malapit to. Kumbaga 4.9 kilometers nandun na tayo pa Quezon City din. So Kanluran. Ewan ko. Medyo gutom na ako. Di pa ako nag-aamusal. At nagda-diet tayo. Kasi medyo mataba-taba na tayo. Medyo lutang din. Pero baka bumili ako ng pagkain later. Well anyway, yun nga. At according sa kanya is mga jam daw sa kagatas na isang box. So yun. Update ko na lang kayo kung anong oras tayo makarating. Pero according kay Waze is 24 minutes. 4.7 kilometers na lang. Let's go! Ay, teka. Para matandaan ko po. Okay na po, ma'am? Sino po yung Armando? Baka na double booking po, no? Baka po nag-ano siya cancel. Sige. Regarding din po kasi dun sa lugar na baka po gano'n. Or baka po nag-double book sana siya kasi napuno po siya. Sige. Sige po. Yeah, sige po. Saka ma'am, etong max po na to. Ano po pala laman nito, ma'am? Mga pang-coffee products po. Coconut milk lang naman po yan. For coffee. Okay. Sige. Thank you po. Thank you po. Thank you. Time check is 1:52. Na-drop na natin itong booking na to. So, papunta tayo dito sa may Pasong Tamo. Let's go! According kay Waze ay 16 kilometers, 53 minutes. Sobrang traffic. Let's go! Nalabutan pa po yan ng ulan? Ano po? Naabutan ka ng ulan? Opo, kaya natagalan po. Sige po. Thank you po. Thank you po. Okay po. Salamat din po. So ayun guys, time check is 4:21. Ang tagal natin nakakuha ng booking guys. Kasi almost mag-isang oras kalahati ata, I think. Meron nalabas. I think mga 2, 3. I think 2 lang. Ay tama, 2 lang. Kasi hindi ko siya nakuha. Tapos after that, wala nang nalabas. So kinuha na natin to. Kasi 4 kilometers lang away from here. At pa Muntinlupa pa siya. So mag-alas 4:22 na din kasi. So hoping na lang tayo guys na meron pa tayong makuwang booking at habang along the road tayo. Kasi ang booking pa lang natin is eto sa katong 2. So meron pa tayong isang regular. So may tip to na around 52 pesos I think. Check ko. Ayun, 56 pala. 56 pesos. Naglagay siya ng priority fee na 56 pesos. So let's go! So yun guys, nandito na tayo. Time check is 4:50. Tao po! Malakas daw! Malakas sa doorbell! Doorbell kayo ng malakas. Isa pa! Dalawa, may isa pa dun. Okay po. Time check is 5:07.
natapos na natin i-load sa wakas. So, papunta na tayo dito. Then, yun, abang-abang pa tayo. Sana may makuha tayong booking, no? Para hindi tayo lugi. Let's go! This time check is 5:27. Wala talagang nalabas na pag-go home natin. So, kumuha tayo ng pangsabay dito sa booking natin na to. Ito siya. Then, pa Makati. So, along the road din naman, all goods kahit papaano. So, from my current location is 1.2 kilometers lang. So, all goods. Ngayon, tawagan natin si customer regarding dun sa pipick upin. So, update ko na lang pag nandun na ako. Let's go! Good afternoon po. Time check is 5:48. Na-pick up na natin tong booking na to. Kaso guys, awit naman kay drop off. Tinatawagan ko hindi nasagot. Tapos parang binababaan ako. Naku, kaarap tayo ng problema dito pagdating natin doon. So hoping na sana yun mismo ang drop off. At the same time, pwede nating i-drop sa, I think parang hotel to eh. So check na lang natin guys ha. Update ko na lang kayo. Naulan. Kaya traffic according kay Waze is 1 hour and 30 minutes, 39 kilometers away from here. Let's go, makakarating tayo doon. Ay, salamat. Naka-exit din tayo sa Calvario. I think nandito ngayon tayo sa may A. Bonifacio Skyway. Sa wakas! Sobrang traffic sa Quezon City pag rush hour. Time check is 6:29. At wait, makakarating tayo dun sa first booking natin. I think around, according kay Waze, ay 7:18. 48 minutes, 17 kilometers away from my current location. I think isa sa mga dahilan kung bakit traffic talaga kapag rush hour, yung sobra-sobra is yung pag-ulan. Pag umuulan talaga, mas mas nagiging traffic. Ngayon, anong oras ako nakapanik dito? 6:30. Wait. At wala din masyadong nalabas na booking pa south. Buti kahit pa paano na-secured natin yung isa nating nakuha. So, pulling siya, hoping na kahit late na natin ma-deliver, actually hindi siya natawag. Hindi siya natawag, hindi siya nagpa-follow up. Mukhang chill pa naman siya kahit pa paano. So, sana hindi tayo rate ng ng mababang ratings kasi makaka-apekto yun sa bookings natin. So, sa performance ratings natin. So, hoping. So, yun. Update ko na lang kayo pag nandun na ako. At siguro kapag nakababa na ako dito. Ay, nga pala. Dito sa toll gate na to, kasi nandito na tayo sa toll gate, explain ko na din. Pagka puno dyan, usually dyan sa kanan, hindi ako dyan nagpipila. Yan, dito ako sa may kaliwa. Pero kasi hindi rin naman puno dun at dun na lang ako. Well, anyway, mukhang hindi rin naman puno dito. Ayan, hindi nga puno. Dito tayo sa may kanan. So, update ko na lang kayo. Kasi sabi ni customer is dumaan na daw tayo ng Skyway. Pero ang exit natin ito ay sa may Buendia. So, let's see. Guys, time check is 7:43. Nandito na tayo sa ating booking. At sobrang traffic dito sa Makati. Wait! First time in a history, 800 meters. Inabot ng 20 to 30 minutes ata. Wait na yan. Ito, kayo, lala mo po. Ito lang. Sige po. Thank you po. Thank you po. So guys, nandito na tayo. Let's go! Ang layo na iligutan ko! Good evening po. Lala mo po? Thank you. Dalawa po. Basta tama po. Sige po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Time check is 8:37. Natapos na natin tong booking natin na to. So, papunta na tayo dito sa go home na naka-fully. So, sana hindi siya magalit ng oras na 8:37. Let's go! Update ko na lang ano mangyayari sa akin. Nandito ngayon tayo sa may expressway going to Lipa. Then according kay Waze is 9:46.
At 60 kilometers away from my current location is nandun na tayo. So, 1 oras daw ang biyahe at expressway na tayo. So, medyo matagal na ang ating drop-off kasi nakapuling naman siya. Hoping na sana alam niya yung bagay na yun. Tayo manalangin na sana pagdating natin doon na hindi siya magalit or babaan ang ratings natin or what. Sa ngayon, going na tayo doon at wala naman nang nalabas sa booking pabalik or papunta doon sa may, kanina nandun tayo sa may Makati, walang nalabas. Ay meron pala lumabas, Tanawan, kaso nga lang puno pa yung booking natin kasi regular yung lumabas so hindi natin ma-swipe. Then 2 regular lang kasi ang allowed ni move, tapos 4 na pooling ata o 3, 2, I don't know kung ilan. Kasi ang natatry ko pa lang is 2 regular saka 2 pooling. So, quadruple booking yon. Sarap nun. So, update ko na lang kayo guys kung ano oras tayo makakarating doon. Pero mukhang maganda-ganda rin kahit paano ang booking natin kahit ganito. Then, magkano kaya ang igagas natin? Let's go! Gabi na naman! So guys, share ko na lang din. Ang date ngayon is August 6. Ngayon, may ginagawang construction dito kung mapapansin nyo. Ayan o. Diyan sa may bandang left side. Wag kayong magsa-Santo Tomas exit going to north. Ang gawin nyo, kahit basta wag kayong mag-e-entry ng Santo Tomas. Tapos, mag-entry kayo dun sa Calamba. Kasi, ayan o, traffic o. Ayan. Kung galing kayong pa Batangas o kaya galing kayong Lipa, ganto, ganere. Mag-exit na kayo ng kahit I think Tanawan o Santo Tomas kasi tapos magbayan-bayan na kayo pa Calamba kasi tingnan yung traffic ko kanina pa yan haba may stranded kayo kahit gabi na. Time check is anong oras na 9:12 na, ganyan pa din ang traffic so sana kita nyo pero feeling ko kita nyo ang haba ng traffic. Makabutin kayo ng siyam-siyam. So wag kayo magdadaan dyan kung sakali kayo naglalamove ng sedan, H100 o kung ano pa man. Kahit anong oras tingin ko traffic dyan, kaya much better na mag-exit kayo ng Tanawan tapos magbayan-bayan na kayo hanggang Calamba, then doon na kayo mag-entry, Calamba entry. So yun, oops, yeah, medyo traffic pa dito. Anong nangyari? May ginagawa sa gitnang kalsada. So, sana tanaw nyo, ang haba pa din ng traffic. I think hanggang Santo Tomas exit nga to. So, wag kayong mag-exit na agad kayo kung galing kayong Lipa o galing kayong Batangas City. Basta galing kayong south na expressway, Startol. Exit na agad kayo ng Tanawan or para sure Tanawan, tapos magbayan-bayan na kayo hanggang Calamba. So if ever nasa tingin nyo, kahit check nyo sa Waze, mache-check nyo naman yan, kahit Santo Tomas exit, mag-exit na kayo pinakamalapit, tapos bayan-bayan nyo na hanggang Calamba, tapos doon na kayo mag-entry ng expressway. So tip as a Lalamove driver na matagal na nagda-drive dito sa may Calamba sa may bandang south. So yun, update ko na lang kayo kung anong oras tayo makakarating. Pero according kay Waze ay 9:46, 32 minutes at 27 kilometers pa bago tayo makarating doon. Let's go! Time check is 9:41 and malapit na tayo sa ating drop-off location. So as usual guys, yung nakapin ay doon lang sa subdivision. Kailangan pa natin mismo puntahan or ipagtanong-tanong. Let's go! Sanay na tayo dito. Ciao! Awit! Good evening po. Meron pa. Wait lang po. Picturean ko lang din. Sige. Thank you po. Thank you po.
So ayun guys, time check is ano oras na? 9:52. Natapos na natin itong booking na to. Hindi naman siya nagalit. Nakangiti pa siya lagi. So, shoutout sa'yo ma'am. Maraming salamat sa tip. So, sa ngayon ay papunta tayo sa Lomihan kasi tayo ay nasa Lipa. I think malapit na to sa Batangas City. Kaya masasarap na tingin ko mga lomi dito. Hindi naman totally, hindi ko naman sinasabi na kapag ka sa ibang lugar ay di masarap pag hindi sa Batangas ha. Sinasabi ko lang na mas tingin ko personally na mas magiging masarap ang lomi kasi nga nandito ko na sa Batangas. Kumbaga legit talaga sila. Well anyway, hanap tayo ng lomi na masarap na sa tingin natin. Let's go! So ayun guys, eto na yung summary ng kinita natin for this vlog. Nag-expect na kikita tayo ng ganito ha. Kahit pa paano na-reach natin yung 3,000 plus. Which is ayan. So ito yung gross pa lang ni Lalamove. Papakita ko sa inyo. Yan. Awas na yung commission dyan ni Lalamove. So, 3,316. Tapos, ito yung tips na na-receive natin. Tingin ko mga pangsara lang yung mga usually tinitip nila. Like, for example, 1,046. 1,050, mga ganon. Kaya, sinarado ko na lang ng 40 pesos. So, ito naman yung mga ginastos natin. Like, pagkain, gas, saka car maintenance. So, ito siya. Yung 120, yan yung lomi na kinain natin, saka barbecue na tenga, and yung juice, which is ito siya. Ito yung lomi. So, shoutout dito sa Lomihan. Bakit walang toppings? Chicken lang. 80 pesos, bili ko. Expected ko, parang kasi para sa akin normal na merong mga toppings, like may mga kikiam, atay, ginili, mga chicharon. Pero ito talaga guys, lomi lang, saka chicken. Pero 80 pesos na. Pero I don't know kung mura siya or sulit or pwede na. So, comment na lang kayo kung okay ba yung ganung presyo. Tapos ito yung barbecue. Yung barbecue, good siya. Actually, ang sarap niya. Sarap ng timpla, saka yung suka, the best. The best. Yun yung pinaka, I think, memorable na barbecue na natikman ko so far. Then, eto namang 1,065. Yan, yan yung video. Yan yung gas na usually pinagagasan ko, which is Uno. Then, ang per gas niya is 51.9. So, ilagay ko na lang yung KPL natin. Yan naman yung tinakbo natin. I think ang KPL natin is nasa around 10 to 12. Divide nyo guys. Bigyan ko kayo ng activity. Kayo na lang mag-divide. Tapos, ito namang 300 pesos. Binigyan pa ng assignment no? Tapos ito namang 300 pesos. Ito naman yung car maintenance natin. Usually tinatabi natin kasi importante yan guys. So, then ang kinita natin is 1,871! Yes! Pwede na! Kumita tayo ng kahit pa paano mga 1,800. Okay na yun, di ba? I think nag-start tayo mag-drive is around 11 or 12. I don't know. So, I think nasa 10 to 12 hours tayo nasa labas. Which is good para sa akin at enjoyable so far. Nag-enjoy ako sa ganitong trabaho. Kasi hilig ko mag-drive, so yun, nakakapasyal din, libre pasyal. Saka share ko na din guys itong gamit kong early warning device, which is ayan, so pakita ko sa inyo. So ayan, isa must to guys kapag meron ka ng unit. Actually kulang pa to dapat meron kang dilaw nito so lalagay ko na lang, bibili ako ng dilaw nito, pero kailangan pagka bumili kayo nito merong red saka dilaw. Kasi pagka nahuli kayo sa expressway, like nagkaroon kayo ng emergency tapos wala kayong ganito, matik ticket kayo. Kaya dapat meron kayo nito. Saka sa LTO na pinag-registruhan ko, hinahanap to, yung early warning device. So, bibili ako ng, kasi meron ako nito before, kompleto to hindi ko lang alam kung saan ko nailagay So, bumili ako uli, pero ang nabili ko is full alang. So, kailangan ako bumili pa ng dilaw. So, lalagay ko na lang yung link sa description na set na. So, yun yung bilhin nyo guys ha. Kasi, importante to na meron ka sa loob ng iyong sasakyan. Especially kapag kayo magpaparehistro. Based sa experience ko, hinahanap to. So, share ko sa inyo kasi possible na hanapin pa ito. So, sa mga bagong unit, I think meron na to. Pero sa mga luma,
na usually second hand na nakuha nyo sa sasakyan, bumili kayo niyan. Importante yan. Lagi ko na lang yung link. Then, wala pa yung nasa around 300. Siguro na pinakamataas ang presyo 500. So, hanap tayo ng mas mura-mura. I think 400 o 300. Para sa inyo, sulit na rin. Hindi ganun mabigat. Then, if ever na gusto mong mag-isang part-time Lalamove driver, lalagay ko na lang yung link sa description. Tapos, lagay mo yung referral code ko para may libre kang 300 Lala credit. Pero, bago makredit tong 300, kailangan mong tapusin ang newbie mission pagka roon mo ng account. Papahintupe. Kasi kailangan mong tapusin yon bago makredit yung 300 Lala credit. Kasi mission mo yon as a newbie. So tapusin mo guys. If ever napupush through mo to, sayang naman yung opportunity. At lalo na kung ikaw pa ay magtutuloy-tuloy sa paglalamove. So maglagay ka ng referral code. Umunggayahin yung ginawa ko na hindi naglagay. So yun papi, huwag mo kalimutan mag-subscribe para tuloy-tuloy naman ang pag-edit natin ng video. Kasi masaya sa part ko na nakikita ko nag-grow ang channel natin guys. So wala lang, hindi ko experience talaga na hindi ko expected na ganun pala kabilis ang community ni YouTube na meron palang manonood. O kaya may value pala talaga itong ginagawa ko. Kaya sa 3,000 subscriber, maraming salamat sa inyo. At if ever naman guys na gusto mong tumulong sa channel natin Beyond That, lalagay ko na rin kasi exclusive yan kumbaga eligibility ni YouTube, which is yung super thanks. So any amount will do papi. Makakatulong yan sa pag-grow ng channel natin. Kasi katulad ng nasabi ko sa last video, nag-iipon tayo guys para mas maging maganda pa yung quality ng video natin. So ang plan natin is yung mic. So na DJI, kasi kung mapapansin nyo, kapag ka nagba-vlogs ako or nagsasalita, may mga wind noise, which is yan, yung aircon na yan. So ine-edit ko pa siya sa video editing, kaso hindi totally nawawala kaya para mas maging maganda pa yung ating quality ng video, kailangan natin mag-ipon. At if ever na magbibigay ka, maraming salamat sa iyo. Then, I think Bobby, doon nagtatapos ang ating vlogs. At maraming salamat sa walang masawang pagsuporta. I think 50 vlog na natin. I think 50 vlog na natin to. So, shoutout sa inyong lahat. At maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta, Papi. So, hanggang sa muli. Huwag kang mawawala sa next video Ito na yung pinakahihintay nyo. Ciao! Bye-bye. See you on the next video. Bye-bye. Ciao!